message siya. Haba nito. Si Boyet. Wala. Ako na. So, mami muna. Happiest birthday, mami. Yun yung gift namin lahat para sa'yo. So, ng mga apo, ng mga anak, at mga manugang. Rose and Money Bouquet. Na sobrang special dahil yan ay katas ng katangiang nai-input mo sa tao ko. Simula maliliit, tinuruan mo kaming magkakapatid ng pagiging masinop at maarimuhan na hanggang ngayon ay dala-dala ko pa. Ngayon na mayroon na akong sariling pamilya. Talaga palang kapag nagpapaaral ka na ng mga anak, lahat ng pagiging masinop at maarimuhan, may a-apply mo. Maniniwala ba kayo na ngayong pasukan, 44 pesos lang ang nagastos ko dito sa bunso ko? 20 pesos para sa red colored paper na pinambalot ko sa mga lumang notebook at 24 pesos naman para sa 2 pirasong erasable pen. At kay EJ naman ay 69 pesos lang ang nagastos ko para sa filler ng binder notebook niya. Lahat ng itinuro mo sa aming magkakapatid na pagiging masinop at maarimuhan ay ni-apply ko ngayon. At itinuturo ko din sa mga anak ko, kagaya ng pagtatahi ng mga lumang notebooks para magamit pa ulit sa susunod na pasukan. Paglalaban ng lumang bag para hindi na bibili ng bago. Pagkikiwi ng lumang sapatos para magmukhang bago ulit. Pagtitina ng mga uniform para pumuti. At hindi bibili ng bago hanggat napapakinabangan pa at hindi sira. At bagong taon. Marahil nagtataka kayo kung ba't sinasabi ko lahat ng to. Sinasabi ko lahat to dahil yung bouquet na ginawa ko ay in-apply ko yung pagiging masinop na itinuro ng mami ko. Kesa bumili ako ng fresh roses, bumili na lang ako ng artificial rose. Kasi, naisip ko, bibili ako ng fresh na rose, tapos libo yung halaga. After ng birthday, mga ilang araw lang, bulok na, tatapon na. So, naisip ko, bibili na lang ako ng artificial rose, pwede pa niyang i-display sa bahay, tapos makikita niya araw-araw, maalala niya ako, na ito yung binigay ng unika iha ko, na dahil sa naituro kong pagiging masinop sa kanya, ito yung naisip kong regalo. Kumbaga, i-convert ko na lang yung ibibili ko ng fresh rose at saka papagawa ko ng bouquet. Ayun na lang, ginawa ko na lang siyang bills. Ginawa ko 7K, hindi ko kaya 70K. 7K lang. Nag-ambagan na lang kami ng mga apo at saka mga anak, manugang ng mami. Kumbaga, after ng birthday mo, kahit ilang taon, kahit habang buhay, makikita mo siya nakadisplay sa bahay. Maalala mo ito. Kaso, nagtataka ako, ang in-order ko talaga, 7 roses. Pero parang dragon fruit yung dumating. Nagtataka ako, ang laki eh. Sabi ko, paano ko pagkakasyahin to sa bouquet? Matatabunan yung mga bills. Kasi ang laki talaga nung dumating. Sabi ko, dragon fruit yata to. Hindi yata to rose. Natawa talaga ako nung dumating yan. Kesa bumili nga naman ako ng bago, di sayang, di ba? Arimuhan nga ako. Inilagay ko na rin. Kasi ito, artificial rose lang din. Pwede niyang i-display sa bahay. Kung fresh rose yan, bulok na yan, ilang araw lang. Tapon na, di ba sayang? Tunaw-tunaw sila na kinain kasi baka nang maing patcho pag magsasayawan ka. Ayan, ihanda ang sarili para sa ating sayawan. Tapusin natin ang kanyang momentum sa kanyang mother at father. Siyempre,
happiest birthday, Daddy. And also belated Happy Father's Day. Yun yung regalo ko yung, ano pa? Yung cake. Bento cake. Yun ang gift ko for Father's Day. About sa daddy ko naman, hindi ko makakalimutan yung saya at excitement ko sa tuwing darating siya galing sa work. O kahit saan man siya galing. Kasi palagi siyang may dalang pasalubong para sa aming magkakapatid. Excited na excited ako at sobrang saya ko pag sinasalubong ko siya. Pagkabot ng pasalubong niya, pinapasan niya ako sa balikat niya. Hindi ko makakalimutan yun. Lagi yun. Tuwing sasalubong ako sa kanya, abot yung pasalubong sa akin, pinapasan niya ako sa balikat niya. Dahil doon, sa pagkaka-excited ko, yung pasalubong niya sa akin na laste, libo-libong laste, na ginawa kong Chinese garter, nalimutan ko sa labas ng bahay namin. Ayun, nanakaw tuloy. Nanginayang ako. Daddy, miss na miss ko na din yung pagmulot sa'yo ng puting buhok. Ay kaya hindi ko na pwede bulutin, mauubos. Mauubos yung buhok mo. At saka yung paglalakad, parito sa likod mo. Kaso ngayon, hindi ko na pwedeng gawin sa'yo yun kasi mabigat na ako. Hindi na kita pwedeng masahihin na tinatapakan yung likod. Naalala ko pa, every time masakit ang ulo mo, hinihilot mo ng Vicks ang noot sintido mo. At hinihila ng dahan-dahan ang buhok mo para mabawasan ang sakit hanggang sa nakatulog ka. Hindi ko rin makakalimutan yung sa aming tatlong magkakapatid. Ako yung nag-iisang babae, pero sa akin mo ibinibili ng pagpapatuka at pagpapainom sa mga manok mo. Totoo po yun, nung tatlo kaming magkakapatid, ako lang yung babae, pero sa akin niya binibili yung mga tandang. Entang, patutukain mo gantong oras, painumin mo gantong oras. Ako po yung naglilibot sa looban namin na naglalagay ng patuka, tsaka painom sa mga manok. Kasi ang idea ni Sir Iting, ayaw daw niyang mahawa sa kanya na maging magmamano itong dalawang lalaki. Ayaw daw niyang ma-develop na maging magmamano itong dalawang lalaki. Kaya ang inuutusan niya itong babae. Yun naman pala.